Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fidel. Taong 1985. Naga. Maraming pamamaraan ang manggagamot para isalba ang buhay ng pasyente. Ganon din si Fidel. Nagbago ang buhay, magbula na makainkwentro ang isang kapre. Ang higante ay nagbigay ng tabako. Ang upos nito ang ginamit ng binata para pagalingin sa samot-saring karamdaman ang bawat taong lalapit. Hindi naman talaga manggagamot si Fidel. Isa lamang siyang binata na ang pangarap ay gumaling sa malalang karamdaman ang ina. Nagtungo sa iba't ibang lugar para maghanap ng manggagamot, pero wala ni isang nagtagumpay sa pagtubos ng kalagayan. Hanggang sa nakasalamuha ang isang kapre. Nakakausap na parang normal dahil nag-aanyong tao. Pagkatapos isalaysay ang kwento ng buhay, inabutan siya ng tabako na nakabalot sa dahon ng saging. Tinanggap ito ni Fidel, lalo na nung sinabi na nakapagpapagaling ng sakit. Huli na ng mapagtantong kapre ang kausap. Paglingon nagbago ang anyo, naging dambuhala. Gayunpaman hindi takot ang naramdaman kung hindi kagaanan, kaya taos puso ang pagtanggap sa bigay na tulog. Nang mapagaling nito ang ina, tuwang-tuwa. Dito nagsimula ang buhay bilang manggagamot, nang ikalat ng ina na marunong siyang magpagaling. Magmula ng araw na yon, hindi na naubusan ng pasyente. Ngayong araw, kamot-ulong sinalubong ni Fidel ang umaga. Pagtingin niya sa bakuran, may iilang nag-aantay. Kausap ng pasyente ang ina. Walang haba sa pagmamalaki sa kanya. Dali-dali itong tinawag para kausapin. "Nanay naman, awat na nga ho. Ang aga-aga pa kung ano-ano sinasabi niyo eh. Nakakahiya na po." Wika ni Fidel. Nahihiya ka sa ginagawa ko. Dapat nga matuwa ka dahil kinakalat ko ang kausayan mo. Hindi naman may pagkakaila dahil merong pruweba. Kahit sino pa ang tumingin, sasabihin na mahusay ka talaga. Wika ni Aling Nene. Nakangiti habang pinagmamalaki ang anak. "Nanay, kasi parang pinipilit niyo ang mga tao na maniwala. Nagsasalita nga kayo, nakikinig sila. Pero malay natin baka kung anong isipin. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Baka iba ang pagkaintindi nila. Magbalak pa ng kung ano." Puro ka talaga negatibo. Mabuti pa maligo ka na. Mag-agahan. Dahil magsisimula ang araw na ito, marami ka na niyang manggagamutin. Humahaba na ang pila sa labas ay naku Diyos ko. Napabuntong hininga si Fidel. Kumilos na rin para masimulan ang araw. Nahirapan sa unang pasyente dahil nalagutan ng hininga bago pa maipasok sa tahanan. Kamot-ulong hinarap ni Fidel ang pamilyang nagdala. "Manong naman, hindi ako Diyos para bumuhay ng patay. Bakit niyo sa akin dinala? Dumiretso na lang sana kayo sa embalsamador." Hampas ang inabot ni Fidel sa ina. Wala talagang habas yung bibig mo, anak. Lugmok na nga ang kaanak. Tinagdagan mo pa. Pasensya na po kayo sa anak ko. Subukan mo muna kasi bago ka magsalita. Ay kayo po, pwede muna kayo magintay sa labas. Hindi makakagamot ng anak ko hanggat nandito kayo. Sige na, Fidel. Subukan mo muna. Tulalang nasundan ng tingin ng binata ang ina. Lumabas ito kasama ang kaanak ng pasyente. Maging siya ay nalugmok. Ilang saglit pang tumitig sa katawang karap. Maya-maya pa, nakarinig ng boses. Fidel, alam kong naninibago ka. Biruin mo.
bubuhay ka ng patay. Pero huwag kang mag-alala. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Magmula nung lisanin ng kaluluwa niya ang katawan, may magagawa ka pa para buhayin yan. Pati ba naman ikaw? Hoy, paano ko bubuhayin yung patay? Anong silbi ng binigay kong gamit sa'yo? Kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Maniwala ka sa iyong kakayahan. Magtiwala sa iyong sarili. Buhayin mo ang tao. Gusto ko ang dala nilang alay. Kakaibang uri ng alak. Buhayin mo na ang pasyente. Mag-inuman tayo mamayang gabi. Sira ulong kapre to. Alak lang pala ang gusto. Bubuhay pa ako ng patay? Ilang sandali ang lumipas bago sinimulan ni Fidel ang panggagamot. Inalis sa isipan ang pagdududa. Inilabas ang tabako ng kapre, sinindihan, at saka binuga sa direksyon ng pasyente. Hinayaan niyang sakupin ng usok ang kabuuan nito. Inilagak ang abo sa mesa. Ginamit ito upang makabuo ng guhit sa magkabilang palad at noo. Ang nagbabagang upos, idiniin sa kanang pulso. Nilapatan din ng dasal habang nakapatong ang palad sa noo ng pasyente. Habang umuusal, sinasabayan ng kapre sa pagbigkas. Pagkatapos ito, pinalipas ni Fidel ang ilang oras. Inilawan sa silid ang pasyente. Lumipat sa sala upang doon ipagpatuloy ang panggagamot sa ibang nag-aantay. Pagsapit ng gabi, saktong natapos ang lahat ng pasyente, binalikan ang kwarto. Maging si Fidel na siyang gumamot ay hindi makapaniwala. Nakaupo sa higaan ang kaninang walang buhay na lalaki. Ngayon mulat ang mga mata. Buhay na buhay. Sinuri muli ang kalagayan. Nakahinga nang umayos na ang lahat. Hoy, Tabachoy! Pangalawang buhay mo to. Huwag ka masyadong kumakain ng kung ano-ano para hindi ka nalalagay sa alanganin. Nga pala, namatay ka sandali ah. Nakita mo ba si Satanas? Manggagamot ka ba o si Raulo? Hindi naman ako masama para makita si Satanas. Grabe naman to! Nagbibiro lang. Kakabuhay mo lang galit ka na kaagad. Mamaya takihin ka sa puso, ang taba mo pa naman. Sige na nga, bumangon ka na. Nasa labas ang kaanak mo, iyak ng iyak. Bilisan mo! Muli siyang nakatanggap ng papuri sa lahat ng tao. Baliwala lang ito dahil nasanay na. Pero ang ina ay sinabayan. Pumasok na lamang siya sa kwarto at inasikaso ang mga gamit. Ibinalik sa pagkakabalot ang tabako ng kapre. Nag-iisa lang ito at kahit ilang beses mang gamitin ay hindi nauubos. Itinago sa lagayan at hinayaang makapagpahinga. Nag-ayos na rin siya ng higaan para makatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Fidel nang marinig ang boses ng kapre. Paglabas, bumungad ang itsura nito na parang lasing sa kanto. Nakasandal sa puno, bumubuga ng usok. Nakasanayan na ito ng binata dahil magmula nung nakatagpo ang nilalang, ginigising siya ng 10 oras. Natutulog yung tao tapos ginugulo mo. Kung hindi ka inaantok, wag mo kong idamay. Ano ba? Dapat may mahalaga kang sasabihin ha? Binulabog mong pagpapahinga ko eh. Sa susunod na araw, may darating na pasyente. Huwag kang magpakampante. Banta siya sa buhay mo. Banta sa buhay ng ibang tao. Yung nanay mong bungangera, bantay ang maigi. Malaki ang tsansa na siya ang unang mabiktima. Napatitig si Fidel sa higante. Walang bahid ng pagbibiro ang salita nito.
Napahugot siya ng hininga pagkatapos ay tumango. Maraming salamat sa babala. Hihilingin ko lang din sa araw na mangyari yan. Sabihan mo ko. Hindi ko may papangako, Fidel. Hindi sa lahat ng oras kasama mo ko. Nasa iyo ang pagsubok. Kinakailangan mong matyagan. Aralin ng bawat taong nakakasalamuha. Hindi lahat ng magaan ng pakikitungo ay mabuti. Marami dyan ay nagpapanggap lang. Muling napabuntong hininga si Fidel. Kapag ganito ang usapan, mangyayari at mangyayari. Kilala niya ang kapre. Ilang beses na rin siyang binigyan ng babala nito noon pa man. Dumaan ang mga araw na pasubsob sa panggagamot si Fidel. Katuwang si Aling Nene sa pag-aasikaso at pagtanggap ng mga pasyente. Dumarami ang lumapit dahil kasagsagan ng ubot-sipon. Diretso sa malalang sitwasyon kaya nagpasuri na sa kanya. Wala siyang tinanggihan. Lahat ng taong magpapatingin ay inatupag. Isang hapon, maagang natapos ang panggagamot. Lumuwas muna ng bayan si Fidel para makabili ng kailangan sa tahanan. Siya ang pumunta dahil ayaw pagbuhatin ng mabibigat na dalahin ang ina. Naiwan ito sa bahay para magbantay at maghanda ng hapunan. Sa kalagitnaan ng pagluluto, isang bata ang kumatok. May dala itong bayong na may lamang damit. Punit ang suot. Gusgusin ang pasit. Tinanong pero panay lang sa pagyuko. Sa awa, pinapasok at saka binihisa ng maayos. Pinakain na rin ng maluto ang hapunan. Tineng, saan ka ba nang galing? Pinabayaan ka ba ng mga magulang mo? Dahan-dahan sa pagkain baka mabulunan ka. Walang makikihati, walang aagaw. Hinay-hinay. Napakamot na lang sa ulo si Aling Nene habang pinapanood ang bata. Walang tigil sa pagsubok kahit puno na ang bibig. Isa rin sa napansin, parang hindi na masyadong ngumunguya pa, diretso sa paglunok. Kinulang ang isang pitsil ng tubig, isahan ang lagok. Mabaging langit. Ginutom yata ng isang dekada ang batag ka. Wika ng matanda habang napatanda ng krus. Pinagsandok ng maubos ang nakahain sapag. Kinulang pa rin, kaya hinain na ang lahat. Tulalang nakatitig sa bandehado at plato na walang kalaman-laman. Meng, kung sasali ka sa paligsahan ng pagkain, ay siguradong mananalo ka kaagad. Ang dami ng kinain mo. Lumobo ang tiyan mo. Doon ka sa sala maupo at antay si Kuya Fidel. Magliligpit lang ako ng pinagkainan mo. Para ka ring manok, ang daming kalat. Ay naka, magluluto pa ako, inubos mo lahat. Inasikaso ni Aling Nene ang gawaing kusina. Panay ang pagsulyap sa batang nakaupo. Tahimik lamang ito. Nakatitig sa kanya. Hindi na pinag-isipan ng kung ano. Dahil bata pa lamang ito. Normal ang ganitong kilos. Makaraan ng ilang sandali, dumating na si Fidel. May dalang supot ng karne. Pagkapasok ng tahanan ay nagulat ng biglang agawin ng bata. Nanlaki ang mga mata. Nakatitig habang nilalantakan ang hilaw na karne. Maging si Aling Nene ay natigilan. Labis ang pagtataka sa bata. Nay, namalengke lang ako. May kinupkup na kayo. Saan ba galing yan parang patay gutom? Pati hilaw na karne kinakain. Sino ba yan? Aba malay ko. Bigla siyang pumasok. Pinapasok ko kasi walang kasama eh. Inubos na niya ng niluto ko. Pero parang walang kabusugan. Tignan mo. Kinain pa yung dala mong karne. Oy Neng, ano bang pangalan mo? Saan ka ba galing?
Bakit parang ginutom ka ng ilang taon? Napabuntong hininga lamang si Fidel. Hindi siya pinansin. Tuloy sa pagkain ng hilaw na karne. Kukuhain sana kaso ayaw ibigay. Naganda na lamang siya ng pampatunaw na gamot. Pinainom dito pagkatapos. Tahimik ang bata. Matalim ang titig lalo na kay Aling Nene. Wala namang naramdamang kakaiba si Fidel, kaya hindi muna gumawa ng hakbang. Pero iba ang nararamdaman sa bata. Binakante ang kabilang silid para doon ito patulugin. Tinabihan nito ng ina, kinantahan at saka pinaypayan para makatulog kagad. Kasabay nito ay hindi na mapakali si Fidel. Panay ang ikot sa higaan. Ilang beses na bumangon pero hindi alam ang dahilan ng nararamdaman. Parang may gumugulo pero hindi alam kung saan galing. Hindi pinatulog kaya naupo na lamang sa kusina para magkape. Sa hindi inaasahan, napalingon nang marinig ang kaluskos mula sa kwarto. Dali-daling sinilip. Kunot noong napatingin sa bintanang maluwag na nakabukas. Nagtatakang nilapitan at saka isinara. Lumabas na rin upang hindi maistorbo ang natutulog na si Aling Nene at ang bata. Napangiti pa siya nang makitang nakayakap ang paslit sa ina. Kinabukasan hindi muna tumanggap ng pasyente si Fidel dahil ibinuhos ang oras sa pagtulog. Sa kabilang banda, tutok naman sa gawaing bahay si Aling Nene. Hinayaan nito ang bata na maglaro sa bakuran. Hindi inasahang lalaruin ang alagang manok. Napansin na lang na lumapit ang paslit. May dugo sa bibig. Meron ding balahibo ng manok sa magkabilang kamay. Pagtingin ay patay ang alaga. Kalahati na lamang ang natira sa katawan. Ibinalik ang tingin sa paslit. Nakangiti na ito. Dali-daling tinawag si Fidel. Sa muling paglabas hindi nakita ang bata. Wala na sa bakuran. Wala rin sa likod ng bahay. Ang tanging naiwan ay ang kalahati ng manok. Napabuntong hininga si Fidel. Pinapasok ng tahanan si Aling Nene at saka si Nuri. Nagtataka ito sa ginawa niya, pero sumunod din sa bawat salita. Nakahinga ng walang maramdamang banta ng sumpa. Sa ngayon, pinagbawalan ang ina na kumausap ng kahit na sino, lalong-lalo na kung makikita muli ang paslit. Naglaan ng oras ang binata para makausap ang kapre. Isinalaysay ang tungkol sa naganap. Tahimik na nakikinig. Walang imik. Bumubuga lamang ng usok mula sa hinihit-hit na tabako. Nang walang sagot, tumigil sa pagsasalita si Fidel. Parang hindi ka naman interesado. Babalik na nga lang ako sa loob. Tatalikod na sana pero biglang nagsalita ang nilalang. Ano bang gusto mo? Hanapin ko ang bata tapos ihanap sa'yo. Huwag kang tamad. Nagpapatawa ka ba? Nagiging palabiro ka na, no? Pwes, huwag mo nang ipagpatuloy dahil hindi ka nakakatawa. Hihingi lang ako ng payo para kapag nakaengkwentro ko na ang bata, alam ko na ang gagawin. Alam mong hanggang panggagamot lang ang kaya ko. Hindi ko pa nasusubukan na mapalaban sa ganitong klaseng nilalang. Gawin mo kung ano ang bulong ng tadhana. Nasa puso't isipan mo yan, Fidel. Hayaan mong kumilos ang sarili nang naayon sa sitwasyon. Huwag mo masyadong problemahin ang bagay na yan. Magtiwala ka sa iyong kakayahan at sarili. Magtiwala ka sa ibinigay ko sa iyo. Hindi lubos maintindihan ang ibig sabihin, pero nagtiwala siya sa kaibigan. Sa pagsapit ng panibagong araw balik sa panggagamot, may ngiti sa labi na tinanggap ang mga pasyente.
Si Aling Nene sa kabilang banda, balik din sa gawain. Siya ang umaasikaso sa mga bagong dating. Matandang babae ang kasalukuyang ginagamot ni Fidel. Unang pasok nito ay hindi siya mapakali. Hindi maintindihan ang dulot na presensya. Sinasabi nitong may karamdaman, sa kaloob-looban ang pananakit. Sinuring mabuti, subalit walang makuha. Masyadong malinis. Walang bahid ng anumang sakit. Lola, sigurado po ba talaga kayo na may dinaramdam? Ilang beses ko nang sinuri ang katawan mo, pati ang dugo. Pero wala naman ako maramdaman. Malusog ka rin masyado eh. Ano po ba ang sintomas na napansin nyo upang masabing nagkakasakit ka nga? Lola, alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? Isa po akong manggagamot. Nag-aasikaso ng mga taong may sakit. Hindi po tagasuri ng wala namang dinaramdam. Nagkamali po yata kayo ng pinuntahan. Umiling ang matanda. Panay ang turo sa lalamunan. Binuka ng malaki ang bibig sabay turo sa loob. Napakamot sa ulo si Fidel. Hindi kasi ito nagsasalita, kaya hindi matukoy kung ano ang gustong iparating. Lola, wala po kayong sakit. Kung pwede lang po, itigil na yung panloloko. Kasi nagsasayang lang tayo ng oras eh. Marami pang nag-aantay sa labas oh. Nagalit na ang matanda. Nagdabog sabay labas ng tahanan. Napailing na lamang si Fidel. Sinabihan ang ina na tanungin muna ang pasyente at kapag wala namang dinaramdam, huwag nang pag-aksayahan ng oras. Nagpatuloy sa panggagamot pero sa tuwing mapapasilip sa bintana, nakikita ang matanda. Masama ang titig. Hindi to umalis hanggat sumapit ang gabi. Nakakatakot naman ang matanda niyang anak. Ano ba kasi ang ginawa mo sa kanya? Tignan mo, hindi na umalis. Ang sama ng titig. Hindi ko rin po alam na eh. Gusto niya magpagamot. Pero wala naman akong maramdaman sakit sa katawan niya. Ilang beses ko pang sinuri. Pero wala talaga eh. Baka nga, niloloko lang tayo niyan. Wala yatang magawa sa buhay. Kaya tayong pinagkakabalaan. Hayaan niyo na po yan. Alis din yan, gabi na eh. Sa lagay niya yan, parang hindi aalis oh. Papasukin kaya natin tapos tanungin. Yan ang wag mong gagawin ay. Nadali ka na ng paslit nung nakaraan. Tapos yan naman ngayon. Ikaw talaga, ang bilis mong mag-isip ng negatibo. Hindi dahil naisaan tayo ng bata. Ganon na din ang mangyayari sa atin dyan sa matanda. Isa pa, hindi ka ba naawa sa kanya? Gabi na nasa labas pa rin siya. Umaambo na nga eh. Kapag yan nagkasakit o namatay. Dahil sa lamig kargo mo. Nanakot ka pa talaga. O sige na eh. Tawagin natin. Bantay sarado ni Fidel ang kilos ng matanda. Nasa tahanan na ito. Inaruga ni Aling Nene. Pinakain. Pinainom. Binihisa na rin. Mabilis itong natapos. Kinausap kagad. Lola, maaari po ba magtanong kung ano ang sadya niyo? Kanina pa kayo tingin ng tingin sa bahay namin eh. May nagawa bang mali ang anak ko? Hindi sumagot ang matanda. Bumubuka lang ang bibig. Panay ang pagturo sa lalamunan. Lumilikha lamang ng halinghing. Hindi makapagsalita. Palagi lang itong sumisenyas pero mahirap intindihin. Napabuntong hininga na lamang si Fidel. Hindi rin pwedeng itaboy ang matanda dahil bukod sa gabi na. Hindi alam kung meron pa itong uuwian. Kaya naman hinayaan niyang manatili sa tahanan. Bantay sarado pa rin ang binata kahit tulog na. Nang makatsyempo, lumabas sandali para kausapin ang gabay. Nagpapahinga ako, pero binubulabog mo. Ano ang importante mong sasabihin? Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Alam kong alam mo na may matanda sa loob.
Nung nakaraan bata ang bumisita, kamunti kang mabiktima si nanay. Ngayon ba? Ano sa palagay mo? Anong meron sa matandang yun? Mapagkakatiwalaan ba? At saka, pwede bang ikaw magsabi ko noong kondisyon niya? Hindi namin maintindihan. Hindi makausap ng maayos. Gamitan mo nga ng kakayahan mo. Alamin mo. Hoy, Ulupong. Huwag mo kong inuutusan. Nanggugulo ka sa kalagitnaan ng gabi tapos mag-uutos ka pa. Problema mo yan. May mga pagkakataon na dapat ikaw lang ang lumutas ng mga bagay na ibinibigay sa iyo ng tadhana. Huwag mo nga akong pinagsasalita ng ganyan. Kailangan ko ng tulong mo. Anong gagawin ko? O sige na nga. Nakakaawa ka. May nangyari sa Ali. May kinalaman sa bata na naunang nagparamdam sa inyo. May nakain siya. Kailangan mong kunin bago pa mag-ugat sa kaloob-looban niya at maging ganap na nilalang. Alam mo ang ibig kong sabihin. Kailangan mong madaliin bago pa magkaroon ng halimaw sa tahanan ninyo. Pinatuloy mo pa naman. Ay, nako. O sige na. Matutulog na ako. Huwag mo kong guguluhin. Magtatanong pa sana ang binata, kaso naglaho na ang nilalang. Dali-dali na lamang bumalik sa tahanan at nag-antay na mag-umaga. Unang ginawa ay kinausap ang matanda. Naintindihan ang gusto niyang mangyari. Sinuri muli. Sa tulong ng gabay na kapre, napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng pagtuturo sa lalamunan. Tama ang nilalang. May nakain na bagay. Determinado ang matanda na makuha sa kalooban ng bagay na yon. Nanatili siya sa poder ni Fidel. Nagintay kung kailan babalingan ng pansin. Sa pagkakataong ito, inaral pa ng binata kung paano ang tamang proseso ng pagtanggal ng sumpa. Hanggang panggagamot lang ito. Ito pa lang ang kauna-unahang beses na merong ganitong kaso. Tumagal ng ilang linggo bago natutunan. Sulit naman, dahil pagkatapos ang ilang beses na pagsubok, nailuwa ang sumpa. Nakahinga si Fidel, gayon din ang matanda. Tuwang-tuwa dahil ligtas na. Kampante ang binata na wala ng banta sa paligid. Nagpatuloy kasi ang ganap ng ordinaryong buhay. Puro panggagamot ang inaatupag. Sa kabilang banda, nagmamatsyag lamang ang paslit. Minsan nakikihalubilo sa mga pasyente. Minsan lumalapit sa bakuran, pero kaagad ding umaalis bago mapansin. Nagtataka si Fidel dahil ilang pasyente na ang nagtatanong kung meron ba siyang anak dahil may bata sa tahanan nila. Kunot noong sasagot dahil hindi naman siya nakapag-asawa, ni nobya ay wala rin. Inisip na lamang na baka napagtripan lang ng mga ito ang pagtatanong. Pero nang si Aling Nene ang nagsabi, dito na kinabahan. Parang nakita ko uli yung bata. Yung halimaw na nanlin lang sa atin. Hindi lang ako sigurado ha. Parang siya yun eh. Ang hirap din kasing malaman dahil siksika ng mga tao. Tapos nakatalikod pa ang bata. Pero kahubog niya talaga. Kailan mo siya nakita, Nay? At saka, anong ginawa ng bata? May napansin ba kayo? Nakatalikod lang siya. Naglalakad palayo tapos biglang nawala. Ang sabi ng ilan sa pasyente, may batang umaaligid dito. Nakausap pa nga raw nila eh. Sa tingin mo, posible kayang bumalik yung bata tapos pinaglalaroan tayo? Natahimik si Fidel. Napahugot ng hininga. Maging siya ay hindi alam kung ano ang isasagot. Nagpaalam siya sa ina. Lumabas para sana kausapin ng kapre, kaso hindi ito lumitaw. Ibinuhos na lamang ang oras sa paglilibot sa lugar. Palakad-lakad habang nag-iisip.
Hindi siya makapaniwala na may nakapasok sa tahanan. Wala siyang naramdamang bigat o banta ng presensya ng paslit. Ito pa lang din ang unang kaso ng ganito, kaya hindi gaanong napapansin ang maliliit na senyales. Habang patuloy sa paglalakad, biglang napahinto nang makita ang bata. Takip silim na, pero may kaunti pang liwanag. Kitang-kita ang pagmumukha nito na galit na galit. Naging malinaw kay Fidel ang katauhan nito nang unti-unting nagbago ang anyo. Humaba ang mga kuko. Naging pula ang mga mata. Itim ang katawan. Hubot-hubad. Tumambad ang tunay na anyo bilang aswang. Ngayon lang din nanuot ang samyo. Hindi maiwasang mapatakip ng ilong. Siguro mataas na orasyon ang ginamit mo para hindi ka mapansin kagad. Hanga ako sa'yo ha. Bata ka pa pero ang dami mo nang alam. Siguraduhin mo lang na kapag susugod ka, kaya mong tapatan ang gagamitin ko sa'yo. Kalmadong inilabas si Fidel ang tabako, sinindihan at saka hinit-hit. Sa sandaling umatake ang aswang, ibinuga sa direksyon nito ang usok. Nakita ng binata kung paanong napaiwas ang nilalang. Napangiwi matapos matamaan sa balat. Usok lang, pero nagtamo ng paso sa balikat. Muli itong sumugod. Ganon pa rin ang ginawa ni Fidel. Sa pagkakataong ito lalong nagalit dahil napuruhan sa binti. Sinalubong ito ng tingin habang umaangil. Mabuti pang bumalik ka sa anyong tao para magkaintindihan tayo. Hindi ko inaral ang pag-angil kaya wala ko nauunawaan. Muling sumugod ang aswang. Pasimpleng inalaga ni Fidel. Hinayaan itong umatake hanggang sa nagkusa sa pagtigil. Hingal na tumabi. Matyagang nag-antay ang binata kung kailan ito muling susugod. Nakabuga ng ilang usok mula sa tabako. Kinukot siya ito sa pamamagitan ng dasal. Nang masagad ang galit, umatake na naman. Sa pagkakataong ito, tinapos na ni Fidel ang paglalaro. Tinutuo ang paglaban sa batang halimaw. Nagulat din ito sa lakas niya, lalo na nang mabugahan ng usok. Kagad ng hina, hirap na rin kumilos. Sa muling paglapat ng usok sa katawan, tuluyang napaluhod sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong mangyari, pero kamunti ka na si nanay. Hindi kita papalampasin. Maging ang matanda ay dinali mo. Sinamantala ang kapansanan. Malaki ang awa ko sa mga bata, pero kung isang aswang, hindi dapat patawarin. At alam ko rin na nagtatago ka lang sa anyong bata, kaya kailangan mo nang mamatay. Lumapit si Fidel sa kinalalagyan ng halimaw. Nilagak ang abo ng tabako sa ulo. Binugahan ng usok sa muka. Sa pamamagitan nito nagwala ang nilalang. Sinabunutan at sinaktan ng sarili. Kinikiskis ang balat dahil parang nalalapnos. Unti-unting lumabas ang totoong anyo. Isang matandang lalaki. Ubod ng payat. Halos balat buto na lamang. Panay ang buntong hininga habang pinapanood ang nagliliyab na nilalang. Umaalingaw-ngaw ang ingay nito sa buong dako, pero tanging si Fidel lamang ang nakakarinig. Nilapatan ng orasyon ng paligid para hindi mapansin ng iba ang nangyayari. Sa kalagitnaan, lumitaw ang kapre. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, kusang dadating ang mga dapat mong gawin. Magtiwala sa sarili, magtiwala sa gamit. Kung para sa kabutihan ng pakay, kusa itong mangyayari. Oo na, ang dami mo pang sinasabing lasinggero ka. Pero maraming salamat sa iyo. Alam kong palagi kang nakaantabay, kaya nagkaroon din ako ng lakas ng loob na harapin ang pagsubok.
Unti-unting naglaho ang kapre hanggang sa naging abo na ang katawan ng aswang. Halos hindi makatulog si Fidel sa kakaisip sa naganap. Hindi akalain na malalagay sa ganong sitwasyon. Ang tanging naisip lang ay panggagamot sa pasyente, pero umabot sa punto na nakapatay siya ng aswang. Pinagdudahan ng sarili nung una, pero dahil sa gabay ng kapre, nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang pagsubok. Nagtiwala sa kanyang sarili, nagtiwala sa kanyang tangan ang ibinigay ng kapre sa kanya. Isang uri ng tabako na kayang gumamot at pumatay ng nilalang. Bagong kwento pa rin ang susunod na istorya, mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andeng. Walang eksaktong taon, probinsya ng Quezon. Bata pa lang si Andeng, naniniwala na ito sa kasabihan. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya naman minabuti ng dalaga na mamuhay sa kasabihan. Tila walang kaaway ang dalaga na siyang kinakatawa ng pamilya. Sa probinsya ng Quezon, naninirahan ang 19 years old na si Andeng kasama ang nanay at tatay. Nag-iisang anak ang dalaga, ngunit kahit ganun pa man, ni minsan hindi naging makasarili, bagkus naging matulungin, mapagbigay. Kaya naman labis ang lungkot ng kaklase at guro nang malamang luluwas ang dalaga upang magkolehiyo. Kahit ang mga magulang, walang nagawa sa desisyon ng dalaga. Buo naman ang tiwala ng mga ito, ngunit hindi nila maiwasang mag-alala. Lalo na't bukod sa mag-isa lamang ito, hindi na bago ang mga bali-balita na biktima ng krimen ay kababaihan. Ganun pa man, natuloy pa rin ang dalaga sa pagluwas. Makalipas ang 4 na taon, bumalik na rin ang dalaga sa Quezon. Dala-dala nito ang mga kaibigang sina Dina at Rafael. Parehong laki sa Maynila ang dalawa. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito nang yayain si Andeng na sumama sa kanya upang magbakasyon. Ayon sa dalawa, sawang-sawa na ang mga ito sa mga gusali na nakikita sa Maynila at nais maranasan ang sariwang hangin, masilayan ang natural na kagandahan ng kalikasan. Katulad ni Andeng, magalang din si Dina. Nagmamano ito at gumagamit ng po at opo upang magbigay galang sa mga tao roon. Hindi katulad ng dalawa. Si Rafael ay may pagkamasungit. Kadalasan hindi kumikibo kapag kinakausap. Laking pagtataka ng mga magulang ni Andeng kung paanong naging kaibigan ng dalawa ang lalaking ito. Ayon kay Dina, hindi naman talaga masungit si Rafael. Kakaiba man, pero ito ang pag-uugali ng binata kapag nahihiya. Abay, kailangan yung kausapin ng lalaking yan. Hindi pwede yan dito. Baka sa susunod mapaaway. Kahit sabihin yung nahihiya lamang yan, paano naman yung mga hindi nakakakilala sa inyo? Wika ng tatay ni Andeng. Naunawaan naman ng dalawa ang pinanggagalingan ng tatay. Kinausap nila Andeng at Dina ang binata na kung maaari, bawas-bawasan nito ang pagsusungit. Dahil tulad nga ng sinabi ng ama, maaaring hindi maunawaan ng iba ang ganitong pag-uugali at magdulot ng away. Pasensya na ho kayo. Hindi ko talaga mapigilan eh. Alam nyo naman kaya nga ako nakaiwas sa gulo. Buong kolehiyo ha. Walang gustong kumausap sa akin. Nasusungitan sila eh.
Kahit ako, nagulat na pinili niyo kong kaibiganin kahit ganito ko. Wika ni Rafael. Alam namin yun, Rafael. Pero tulad nga ng sinabi namin at ni tatay, baka nga mapapaaway ka ng disoras. Ibang tao dito. Hindi lang tao, maging mga nilalang. Nagulat ang tatlong magkakaibigan. Biglang nagsalita muli ang ama. Si tatay naman kung ano-anong sinasabi Ipaliwanag niyo nga po. 4 na taon ka lang sa Maynila, anak. Huwag mo sabihin na nakalimutan mo na ang mga kwento dito sa probinsya. Pare-parehong may muka ng pagtataka ang tatlo. Kaya napabuntong hininga ang ama. Hindi ba? Bukod kasi sa mga tao, hayop at halaman, meron ding mga nilalang na nakatira sa kalikasan. Diwata, kapre, nuno, tikbalang, iba't ibang uri ng elemento at nilalang. Kaya dapat mag-iingat kayo palagi. Minsan, yung mabubuting tawang napipiling lokohin ng mga nilalang at biktimahin. Paano pa kaya yung hindi mabubuti? Anong kaya nilang gawin? Wika ng ama. Patuloy siyang nakatitig kay Rafael. At isa pa, mahilig gumante ang mga ito. Hindi magandang malaman kung gaano kalala ang maghataw ng parusa mga nilalang. Kaya naman ko ako sa iyo, iho, kahit na sabihin nating mabuti ang kalooban mo, pero kung ang pag-uugaling ipapakita mo ay hindi maganda, asahan mong balang araw may makakatapat ka. O siya, mauna na ako. Nagluluto sa bahay ng pagkain eh. Hindi kaagad nakaimik ang tatlo. Inisip mabuti ang sinabi ng ama. Tahimik na kumain ng tanghalian ang pamilya, kasama pa rin ang 2 bisita. Matapos nun, nagpasalamat sila at nagpahinga muna sa kwarto. Nagkwentuhan muna ang magkakaibigan. Sa huli ay napagpasya ng tatlo na lumabas mamayang gabi upang libutin ang kapaligiran. Pero doon lang tayo sa malalapit na lugar Kahit tahimik kasi dito, hindi tayo makakasigurong ligtas. Tandaan natin nagbabago ang panahon. Ayos lang naman kung ganon. Basta ang importante, marami sanang mapuntahan natin para naman sulit ang bakasyon. Wika ni Rafael na sinang-ayuna ni Dina. Nagpaalam si Andeng sa mga magulang na lalabas ang mga ito. Hindi inasahan ni Rafael ang sinagot ng ama. O siya, sige, basta mag-iingat kayo. Huwag niyong kalimutang bantayan ng kaibigan niyo ha. Ayoko mapahamak kayo. Tandaan mo rin na dapat 9:00, nakauwi na kayo. Opo tay, mauna na po kami. Kamuntikan kong makalimutan. Kung dadaan kayo sa lugar na mapuno, hindi sementado, o basta teritoryong alam niyong hindi sa inyo, huwag na huwag kakalimutan magsabi ng tabi-tabi. Magbigay galang kayo. Huling paalala ng ama bago tuluyang umalis ang tatlo. Grabe, hindi ko inaasahan na papayag ang tatay mo, Andeng. Akala ko stricto siya. May tiwala sa akin si tatay at hindi rin ako gagawa ng ikakasira ko dito. Habang naglalakad at nagkakatuwaan, napatigil si Dina na siyang pinagtaka ng dalawa. Bakit Dina? May problema ba? Hindi sumagot ang kaibigan. Nakatitig lamang ito sa isang napakalaking puno ng balete. Parang nakakatakot yan. Puno ba talaga yan? Ngayon lang ba kayo nakakita ng puno ng balete? Hindi na nila sinuri pa. Nagpatuloy na lamang ang tatlo sa paglalakad at iniwasan ng puno. Gustuin man ni Andeng na ikwento sa kanila ang tungkol sa punong ito. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Bukod pa rito,
Pakiramdam ni Andeng na hindi tamang abalahin ng kalikasan lalo na sa gabi. Sa tingin niyo ba, totoo yung sinabi ng tatay ni Andeng? Wika ni Rafael. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo eh. Mas ayos nang maniwala. Walang mangyayari kaysa sa hindi tayo maniwala tapos matuklasan nating totoo pala. Kung kailan huli na ang lahat na biktima na tayo. Bagamat tumahimik, sumang-ayon naman ang dalawa. Kalaunan nalibot na nila ang kapaligiran. Parang pareho lang ang mga nakita natin ah. Puro puno at alaman. Wala bang mga ilog o sapa? Bukas natin yung lilibutin, Rafael. Delikadong puntahan ng mga ganyan lalo na sa gabi. Madilim na oh. Baka hindi natin mamamalayan eh. Nahulog na pala tayo. Wika ni Andeng. Hindi ba kabisado mo na ang lugar na to? Oo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipagpabukas na natin ang iba kung kailan maliwanag at mas ligtas. Iba ang itsura ng mga sapa at ilog sa gabi kumpara sa umaga, Andeng. Kung hindi natin ngayon titignan, kailan mo balak ipakita ang ganda ng mga yan sa gabi? Hindi kaagad nakaimik si Andeng. Nag-isip ito ng tamang maisasagot. Naalala ng dalaga ng dalin siya ng ama sa may sapa. Tunay ngang kakaiba ang ganda nito lalo na sa gabi. O siya, sige na. Titignan ko kung mahihingi ko yung tulong ni tatay para samahan tayo bukas. Sa ngayon umuwi na muna tayo. Anong oras na rin eh? Hindi sumang-ayon ang binata sa isipan nito. Una pa lang, alam nito na hindi magaan ang loob sa kanya ng ama. Sa isip ng binata sa higpit nito, malaki ang posibilidad na hindi pumayag ang ama upang samahan sila. Kaya naman habang naglalakad pa uwi, tinandaan ni Rafael ang bawat sulok at kantong nililikuan. Pagkarating sa tahanan, nag-ayos at naghanda na ang tatlo upang matulog. Kinagabihan habang nagpapahinga, ginising ni Rafael ang natutulog na si Dina. Niyaya itong lumabas ngunit tumanggi nung una. Ayon sa dalaga, bukod sa nagsabi na si Andeng na dadalhin sila nito bukas, pagod na rin ang dalaga mula sa paglalakbay nila kanina. Ano ka ba, Dina? Hindi naman sigurado kung dadalhin tayo eh. Lalo na't alam mo na hindi ako gusto ng tatay ni Andeng eh. Hindi na siya pinansin pa ng dalaga. Natulog na lamang. Hindi na sinubukan pang ayain ni Rafael si Andeng. Lalo na't sigurado naman siyang hindi ito papayag. Mag-isang naglalakbay ang binata ng gabing iyon. Natandaan naman niya ang bawat kanto at lugar na dinaanan kanina. Kahit mag-isa, hindi nakaramdam ng takot ang binata. Makalipas ang ilang sandali, muling nadaanan ni Rafael ang napakalaking puno ng balete. Dali-dali itong nilapitan at pinagbasnan. Bago tuluyang makalapit ang binata, naramdaman na parabang may pumipigil sa kanya. Parang may mali at wag nang magpatuloy sa binabalak. Matapos ang ilang sandali, dumiretso pa rin si Rafael na naig ang kuryosidad. Habang pinagmamasdan ng binata ang puno, labis itong namangha dahil hindi karaniwan ang itsura nito. Bagamat malaki, tila binubuo ito ng maliit na sanga na pinagdikit-dikit. Bukod sa mga dahon nitong berde, meron pang nakalambitin na dumadagdag sa kagandahan nito. Napansin din ng binata na maraming insektong naninirahan sa puno. May iilang ibon at iba pa. Labis ang pagkamangha ng binata, ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagsusuri, biglang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Saglit lamang ito ngunit napakasakit. Dito napagpasya ni Rafael na bumalik na lamang. Baka kasi merong makapansin sa kanyang pagkawala. Habang umaatras,
Biglang napamura ang binata. Nadapa kasi ito. Tila may natapakang maliit na burol ng lupa. Nagkaroon ng mga galos dahil tumama sa mga bato. Sa galit niya, sinipa ang burol na tumalisod sa kanya hanggang sa tuluyang nasira. Pagbalik ng binata sa tahanan, kagad itong nagbihis dahil nabalot ng dumi at lupa ang gamit. Ayaw niyang malaman ng mga ito na umalis siya ng walang pahintulot. Pagkatapos ay natulog na ito na para bang walang nangyari. Matapos ng gabing iyon, doon na nagsimula ang mga bangungot ni Rafael. Hindi niya sinabi sa mga kaibigan dahil wari nito naninibago lamang siya sa lugar. Tulad ng inaasahan ni Rafael, hindi nga pumayag ang ama ni Andeng sa gusto ng magkaibigan na ipakita sa kanila ang sapa sa gabi. Bagamat dismayado, mas nag-alala ang binata dahil ilang araw na ang lumipas. Patuloy pa rin ang mga bangungot. Nagigising ang binata sa sarili nitong pawis. Tuyong-tuyo ang lalamunan. Naghihikahos sa hangin. Halos umabot na sa punto na ayaw niya nang matulog pa. Ilang beses nang naranasang hindi makaalis sa mga panaginip. Bagamat iilang oras pa lamang ang dumadaan sa mga bangungot ng binata, tila ilang linggo na ang nakalipas. Nararamdaman niya ang mga sugat at galos sa balat kahit wala itong nakikita. Bagamat walang senyales sa labas, damang-dama ng binata ang sakit sa loob. Kahit na labis ang paghihirap na kanyang nararanasan, nananatiling tahimik pa rin si Rafael dahil ayaw niyang malaman ng kahit sino ang kanyang ginawa. Ngunit kahit anong pagtatago ng binata, makikita at makikita pa rin sa pisikal nito ang nangyayari sa kanyang mental na kalusugan. Natapos na ang isang linggong pagbabakasyon ng mga kaibigan. Nagpaalam na sila kila Andeng at lumuwas na ang mga ito. Pagkarating ng Maynila, napansin din na labis ang pagpayat ni Rafael. Ngunit kahit anong tanong ng dalaga, hindi ito nagsasalita. Lumipas pa ang ilang mga araw, mas malalim na ang mga itim sa mata ni Rafael. Mas nangangayayat ito at tila nawalan ng buhay ang mga mata. Kagad kinausap ni Andeng ang kanyang ama upang sabihin ang nangyayari sa kaibigan. Nangingi siya ng payo sa ama. Halos hindi na nga po makilala si Rafael eh. Sobrang nagbago na po yung itsura. Hindi kaya may nagambala siyang nilalaga? Tay, seryoso po ako. Alam ko na hindi magaan ang loob niyo sa kanya. Pero hindi normal ang nangyayari eh. Hindi ako nagbibiro, anak. Seryoso ako na baka meron siyang nagambalang nilalang. Kayo na nagsabi, pinasuri niyo na sa iba't ibang manggagamot ang batang yan, hindi ba? Pero ano? Walang nakita. Baka naman hindi na doktor ang kailangan nyo. Baka albularyo na. Dahil wala nang ibang maisip ang dalawang dalaga, nagpa siya ang mga ito na lumuwas muli at dalhin si Rafael sa probinsya. Pagkarating nila Dina at Rafael, hindi makapaniwala ang mag-ama sa kanilang nakita. Tila kalansay na lamang ang binata sa sobrang kapayatan. Lubog ang mga pisngi. Napakalalim ng mata. Halos hindi na tao ang kalagayan nito. Kahit ilang araw pa lang sa syudad, tila ilang taon na itong hindi nakakain. Huwag na tayo magsayang ng panahon. Dali na natin siya sa albularyo. Sumakay ang apat sa tricycle at makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa lugar. Nag-iisa ang medyo malaking kubo. Nababalot ito ng mga ligaw na halaman at iba't ibang uri ng puno at bulaklak. Tila paraiso ang itsura sa paligid sa ganda ng kalikasang bumabalot dito. Aling Narda, nandiyan po ba kayo? Tao po! Isang binatilyo ang sumalubong sa kanila.
Hindi to umimik. Tinignan lamang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Rafael. Pasensya na po kayo sa abala. Pero nandyan ba si Aling Narda? Manghingi lang po sana kami ng tulong. Hindi pa rin nagsasalita ang binatilyo. Binuksan lamang nito ang pintuan. Itinuro ang direksyon kung saan sila pupunta. Nagpasalamat ang ama sa binatilyo at pumasok silang lahat sa loob. Napakalaki ng bahay. Kahit kubo lamang, mukhang gawa sa matitibay na kahoy. Napakaluwag ng tahanan. Bagamat simple lang, makikitang alagang-alaga ito. Lumabas ang isang matanda mula sa silid. Bagamat kulubot ang balat, itim at mahaba ang buhok. Kahit nasa edad na 80, aakalain mong nasa 40 lamang. Hindi na nagpaliwanag pa ang ama. Isang tingin lamang ni Aling Narda kay Rafael. Alam na kagad ng matanda kung ano ang nangyari. Yan ang napapala ng hindi nakikinig. Sinabihan ka na at binigyan ng babala ng mag-ama. Pero napakatigas ng ulo mo. O siya, iupo siya dyan sa upuang yan. Magsimula na tayo. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Narda? Ano po ba nangyari kay Rafael? Abay, matigas ba naman ang ulo? Ginambala niya ang mga duwendeng naninirahan sa may puno ng balete malapit sa inyo. Nandito sila kasama ng binatang yan. Pero hindi nyo lang nakikita. Gumaganti ang mga ito at hindi nila lulubayan ang binatang yan hanggat hindi na ibabalik ang kanilang tahanan. Sabi ko na nga ba, madidisgrasya talaga ang binatang yan ay nako. Aling Narda, ano po bang dapat naming gawin upang mahingi ng tawad at maibalik na ang lahat sa dati? Kinausap ng matanda ang mga gumagambala kay Rafael. Makalipas ang ilang oras, nagkasundo na ang mga ito. Hindi naman masama ang mga nilalang na gumawa nito sa inyong kaibigan. Sadyang pinerwisyo at sinira lamang ng binatang ito ang kanilang tirahan. Mabuti nga't mababait pa ang mga ito. Handa nilang patawarin ang kaibigan nyo kung susundin ang kanilang mga kondisyon. Ano po ba ang mga yon, Aling Narda? Una, kailangan nyong bumalik kung saan dating nakatayo ang bahay nila. Mangingi ng seryosong kapatawaran at mangakong hindi na ito ulitin pa. Ikalawa, kailangan nyong bumuo ng panibagong tirahan para sa kanila. Kada linggo mag-alay kayo. Iba't ibang uri ng pagkain, lalo na matatamis. Panghuli, huwag nang uulitin ang ginawa ng kaibigan nyo. Dahil sa susunod, hindi na sila magiging mapagpatawad. Buhay kaagad ang kanilang kukunin. Tinanggap naman nila ang mga kondisyon. Nagpasalamat ang mga ito at sa tulong ni Aling Narda, bumalik na sa tahanan. Bago magtungo sa may puno ng balete, nagdala ng mga prutas at asin ang ama ni Andeng. Pagkarating sa lugar, naroon pa rin ang nakakalat na lupa na pinapaligiran ng mga langgam. Tabi-tabi po, makikiraan lang po. Naalala ng binata na bukod sa ginambala niya ang lugar, hindi siya nagbigay galang sa lugar. Kahit simpleng tabi-tabi, hindi niya ginawa. Napaluhod na lamang sa pangingin ng tawad ang binata, kahit hinang-hina. Pilit itong nagsasalita, nangangakong hindi na uulitin pa. Binuo nila ang lupa, pinalibutan nito ng magagandang bato. Inalay pa rin ang mga prutas at asin na dala. Muling nangingi ng kapatawaran. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na ang mga ito. Nangakong babalik kinabukasan upang magdala uli ng mga alay. Kahit papano, nabawasan naman ang sakit na nararamdaman ng binata. Pero sa kasamaang palad, hindi tuluyang nawala. Tulad ng pangako, bumalik muli ang grupo dala-dala ang alay. Nakita nilang wala na ang mga nilagay kahapon.
Senyales na tinanggap nila ito. Nagdagdag pa ng asukal si Rafael bilang alay at muling lumuhod at nangingi ng tawad. Nagpatuloy ang ritual ni Rafael sa loob ng 1 linggo. Ngunit kahit anong ibigay at paghingi ng tawad, hindi pa rin tuluyang pinatahimik ng mga nilalang ang binata. Naiyak na lamang ito dahil hindi na alam kung ano pa ang gagawin. Sinunod naman niya ang lahat ng payo ng manggagamot. Ngunit nandito pa rin sila at ginagambala ang binata. Isang araw, hindi na nila nakita si Rafael. Labis ang pag-aalala ng tatlo. Una nilang pinuntahan ang puno ng balete, ngunit wala ang binata doon. Kung saan-saan sila nagpunta at nagtanong kung kani-kanino, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin nila nakita ang kaibigan. Hindi nakatulog ang lahat. Labis ang pag-aalala kung ano ang nangyari sa binata. Hindi po kaya, tay, kinuha na po siya? Hindi natin alam, anak. Ang kaya lang nating gawin sa ngayon ay magdasal at manalangin. Magtiwalang babalik din ang lahat sa dati. Kahit maraming iniisip, kalaunan ay dinalaw sila ng antok. Nagising na lamang si Anding. Laking tuwa nang makita nila si Rafael. Nakangiti ito. Malaman na muli ang pangangatawan. Bumalik sa dating masigla at malusog na kalagayan. Niyakap ng dalawang magkaibigan ang binata. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo. Saan ka ba nanggaling? Nag-alala kami sa'yo ah. Baka pa nagkwento ko hindi kayo maniwala. Sa dami ng nangyari sa'yo, sa tingin mo ba hindi kami maniniwala? Kung ano man yan, sabihin mo na. Pinaliwanag ni Rafael ang lahat na nangyari sa kanya mula sa umpisa. Nangingi ito ng tawad kay Andeng at sa ama dahil hindi ito nakinig sa mga payo at babala, kaya nangyari ang lahat sa kanya. Ang masaklap pa, ng gabing yun, hindi ko rin naman nakita yung sapa sa gabi. Pwede pa rin naman nating puntahan. Si tatay naman palagi kaming ginugulat. Para ka pong kabuti na bigla na lang lumilitaw kung saan-saan. Pero teka, iho. Hindi mo pa napaliwanag sa amin kung saan ka nagpunta kahapon. Bigla ka na lang nawala, tapos ngayon susulpot ka. Ikaw din parang kabuti eh. Dinala po ako ng mga nilalang dun sa lugar nila eh. Hindi ko po maipaliwanag pero kakaiba. Hindi po normal lahat ng nakita ko. Ayon sa binata, napakabait na mga nilalang. Muling nangingi ng tawad sa kanila at siya naman ay tinanggap ng mga duwende. Labis ang pagpapasalamat nito at nangako mag-aalay araw-araw. Bagamat nagpasalamat ang mga nilalang salok ng binata, hindi na nila tinanggap pa. Lalo na't kailangang bumalik ni Rafael sa syudad dahil naroon ang kanyang tahanan. Muling nagpasalamat ang binata sa kabutihang pinakita sa kanya. Nangakong hindi na muling gagambalain at palaging magbibigay galang sa mga tao, hayop, at higit sa lahat sa kalikasan. Bago pa tuluyang pinaalis ng mga duwende si Rafael, dinala muna ang binata sa sapa. Tunay ngang kakaiba ang ganda nito sa gabi. Kahit nababalot ng dilimang paligid, nagsilbing ilaw naman ng mga bituin at bilog na buwan. Napakapayapa at sariwa ang simoy ng hangin. Mahina ang alon ng tubig at tila kumakanta ang mga insekto sa gabi. Kakaiba ang ganda ng lugar, lalo na't nasa mata ito ng isang maliit na tao o duwende. Napaluwa na lamang ang binata sa sobrang kagandahan nito. Hindi sapat ang salita upang mailarawan ang nakikita at nararamdaman ni Rafael ng sandaling iyon. Pagsikat ng araw, kagad binalik ng mga duwende si Rafael sa lupa bago tuluyang umalis. May muling ibinigay ang binata sa mga nilalang, iba't ibang uri ng matatamis na labis nilang ikinatuwa.
Nagpasalamat muli si Rafael sa lahat ng tumulong sa kanya. Kila Andeng, Aling Narda at higit sa lahat, sa tatay nito. Lumuwas na muli si Dina at Rafael sa Maynila upang bumalik sa kani-kanilang mga pamilya. Eksena sa loob ng tahanan nila Andeng. O tay, bakit po kayo nakangiti? Mabuti naman at nagbago ang kaibigan nyo. Akala ko habang buhay siyang magiging ganon. Paano nyo ba kasi naging kaibigan yung Rafael? Pinaliwanag ng dalaga ang pangyayari ng kolehiyo. Ayon dito, naunang maging magkaibigan si Dina at Andeng. Parehong iskolar ang dalawa kaya naman nagkasundo. Dahil parehong bago ang dalawa, hindi nila alam na meron palang sistema sa paaralan. Dahil sa angking galing, nalamangan nila Dina at Andeng ang mga dating nag-aaral. Dito ay nagalit sila. Isang gabi pinagtulungan sila ng ilang mga estudyante. Hindi natuwa ang mga ito dahil bago lang sila. Nalamangan ng probinsyana. Nang akmang gugulpihin sana, dumating si Rafael nang marinig ang komosyon. Tinulungan sila. Mula noon ay naging matalik na magkaibigan ng tatlo. Bagamat paminsan-minsan ginagambala pa rin ng ilang estudyante, kalauna nagsawa ang mga ito dahil naroon si Rafael upang ipagtanggol sila. Kahit na masungit, matigas ang ulo ng binata minsan, hindi may kakailan ni Andeng na mabuting tao ang binata. Kaya pala hindi nyo magawang iwanan ng lalaking yon. Kahit sobra-sobra na ang pahirap niya. Akala ko pa naman, pareho kayong may gusto sa batag yon. Umabit ka ga. May gusto ka doon ano? Si tatay talaga, wala pa sa isip ko yung ganyang bagay. Sigurado ko kung sino yung para sa akin, ibibigay yun sa tamang panahon. Pero tayo huwag ka maingay ha. Si Dina, may gusto dun eh. Mabuti kung ganon. Pero total nasa wastong edad ka na. Hindi naman kita pinagbabawalan. Ang hiling ko lang mamili ka ng mabuti at yung hindi ka hahayaang maghirap. Siyempre, huwag mong kalimutang ipakalala sa amin ang nanay mo. Napuno ng halakhakan ang tawanan. Habang buhay, hindi nakalimutan ni Andeng ang sitwasyon. May tuturing man na nagambala ang kaibigang si Rafael. Pero ito ang nagtulak sa kanya upang magbago ang pag-uugali. Naging positibo. Naging palakaibigan. Isang patunay na hindi lahat ng sumpa ay masama ang ihahatid sa atin. Depende na lamang kung paano ito tatanggapin. Ito ang istorya ng sumpa ng duwende na naging biyaya sa isang binata. Familiar na ba kayo dito mga kabayan? Ang tawag dito ay lana. Ito yung kumukulo kapag merong aswang sa paligid. Proteksyon sa mga nagdadalang tao. Pero hindi lang yon ang bisa niya. Itong lana kasi mga kabayan, meron tong 27 na sangkap sa loob. Gawa to ng Antingeros del Negros, nandyan ang lahat ng pangkalikasang sangkap. Ang karagdagang bisa ng lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, pamparami ng customers. Simple lang gagawin para magkabisa tong lana. Buhay na to mga kabayan. Ginawa na yan ng Antingeros del Negros. Pwede mo siyang ilagay sa altar, pwede mo siyang ilagay malapit sa kaha. Basta maayos na lugar, doon mo lang siya ilalagay and let it work. Sobrang dami ng patunay nitong lana kung paano sila natulungan sa negosyo nila. Pag mula nang dumating sa kanila to, nag-times 3 yung sales nila sa negosyo. Isa na dyan si Kabayang Len na palagi nagpapatotoo sa live stream natin. Magmula nang dumating sa kanya, nag 6 digits yung income niya doon sa kanyang junk shop business. So kung interesado ka rin mga kabayan sa ganitong uri ng gamit, i-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.